Kamusta mga kagulong? Sagutin lang natin yung isa nating kagulong na nagtatanong ng usapang kita. Nagtatanong siya kung magkano daw ang kikitain niya kung sakaling siya ay babiyahe lang ng 5 oras, 3 to 5 hours a day. Kasi nga siya ay may trabaho tapos gagawin niya lang part-time tong si Grab. Okay, sa kasong ito mga kagulong, depende kung anong oras kayo magbabiyahe. Let's say kung gagawin mo lang siyang part-time after mong lumabas ng opisina at ng trabaho, let's say magbabiyahe ka ng alas 5 ng hapon. So expect mo yan mga ganyang oras, sobrang traffic na yan. Napakalala na ng traffic niyan. Siguro ang average mo sa isang pasahero niyan, pick up mo pa lang yan, time ay ka na niyan. Ga-average ka na ng more or less 5 to 10 minutes, depende pa sa area mo. Kung nasa Makati area ka, tulad ng mga iba nating kagulong na driver operator na nagpa part-time, nag-extra sa pag-grab after office, asahan mo napakatagal ng oras ng pag-pick up mo diyan, plus yung traffic pa pag hinatid mo, depende pa kung saan mo siya ihahatid. Kung nasa traffic ka na area tulad ng Makati, Ortigas, Pasig, Taguig, expect mo ang average mo na oras dyan ay aabutin ka talaga na more or less 30 minutes to 1 hour kada isang pasahero, depende sa layo ng kanyang destination. Kaya kung babiyahe ka ng 3 to 5 hours lang tapos sa ganyang oras ka magbabiyahe, expect mo rin na hindi ganun kalaki yung kikitain mo kasi mauubos nga yung oras mo sa traffic. Kunyari kung 3 oras ka lang sa loob ng mag-start ka ng 5, 6, 7, 8 time, mga matapos ka ng at mga 9 PM, siguro mag-average ka lang dyan ng 1,000 plus ang gross. Depende pa yun sa hatid mo. Mas maganda sana kung malayo-layo yung mahatid mo, mas malaki. Pero dahil nga may set destination naman si Grab, ayun ang malaking tulong dyan mga kagulong. Ayun yung tip ko, tip number 1 sa mga part-timer. Kung kayo ay pang extra nyo lang to si Grab at babiyahe kayo ng ganyang oras lang, nang hindi kayo buong araw babiyahe, much better gamitin nyo na lang yung set destination. Meron naman tayo yung apat na set destination sa isang araw. Yung 4 na yan pwede nyo hati-hatiin yan, depende sa gusto nyong sa destination na gusto nyong puntahan. Kung gusto nyong pauwi, medyo much better gamitin nyo siya dyan. Okay, so yun mga kagulong. Tapos okay, average na income nga tulad nung napag-usapan natin. Ako minsan pagka bumibiyaya ako, ang start ko kasi alas 7 ng umaga. So minsan ang biyahe ko half day lang, 7 to 12 or 7 to 1. By that time mga kagulong, ang average na income ko dyan, minsan nag-i-income ako ng gross niya ng 1,500 to 2,000. Depende nga sa minsan kasi pagka nagbo-booking planner ako, maliit lang yung yung income ko kasi nga booking planner, ibig sabihin nasa isang area ka lang. Minsan Manila area lang ako, from 6 to 10 AM 4 hours yan. Ang average ko lang dyan is 1,000. Yun lang, yun ang yan. So yun mga kagulong, until next video mga kagulong, and shoutout po sa lahat ng kagulong natin dyan at mga kasamahan na Grab driver operator. Shoutout po sa inyong lahat. Have a nice day mga kagulong.